Now, so once na-set up nyo na yung settings, punta na kayo ng scholars. Pwede na kayong mag-add ng scholars or pwede kayong mag-add ng batches. So, in my case, pwede tayong mag-add. So, add scholar lang. Okay? Now, dito, fill upan nyo yung name. Yan. Birth date. Automatic, magkukompute siya ng age. Ilagay nyo yung municipality, yung sex, whether male, female, yan. Fill upan nyo lang to. Ang importante lang kasi dito, kasi parehas lang to ng mga finifill upan na form ng TESDA. Ang importante dito is enrollment type, dapat hindi kayo magkamali kasi baka yung scholar maging walk-in. So, piliin nyo scholar pag scholar. Pag walk-in naman, paying, dito kayo sa walk-in. Under scholarship type, pili kayo dyan. And then, pwede nyo siyang i-assign later or ngayon na mismo kung nakag-create na kayo ng batches, pwede nyong i-assign siya ng anong batch siyang ilagay. Okay? Tapos, lagay nyo siyang active. Kung na-drop siya while nag-training, drop. Or kung na-complete na siya, after ng training, completed. Once na-click mo yung completed, maka-generate ka na ng certificate. May lalabas na dito na generate certificate. Or kung na-replace, or kung na-on hold. Okay. So for now, lagay mo siyang active. Ito yung best. Pwede kang gumawa ng link from your Google Drive kung saan nakasave yung mga files nila. So, yung registration form, scan nyo, yung passport size ID, or kung mayroon kayo na scan, birth certificate, marriage certificate, diploma, meron silang sinubmit, scan nyo, ilagay nyo sa Google Drive nyo, tapos ilagay nyo yung link dito. Okay. So, madali lang, hindi na kayo maghalongkat ng mga files ng mga students nyo kung merong, sir, saan pwede makahingi ng ganitong file sa aking, wala na kasi akong copy. So, pwede kayong makalagay dito ng link. Okay? So, pwede ito, open link, itong mga buttons na to. Yan, checkan nyo siya para alam ng computer na nakasubmit sila. Halimbawa, yung nasubmit lang niya is birth certificate, wala pang iba, pwede mo na siyang mariremind ka. Okay. Now, dito, yung iba kasi na practice, yung iba kasi nanghingi ng BSRS account para hindi kayo mahirapan na maghanap ng mga student nyo, nasa inyo na yon. Or hingi kayo ng password nila, nasa inyo na yon. Usapan nyo na between ng student yon. Kasi malamang baka need nyo yan, so dito nyo ilagay sa remarks. Tapos, save scholar. Okay. Yan na, nagawa na siya, nagdoble na nga. Oh. So, i-delete ko na lang muna itong isa. For example, delete. So, maka-delete kayo. Now, dito sa docs, ang nasubmit niya, yan, nag-yellow, 2/4. So, ibig sabihin, may kulang pa siyang document na sinubmit. Okay, docs? Halimbawa, i-edit nyo, nakasubmit na siya ulit, ng iba, check mo lahat, save scholar, at andyan na yung nag-green na siya, 4/4 na siya.